Warning na nga ba mga kababayan, etong pagkamatay ni Cabral sa iba pang gustong magsalita? Dahil kung inyong matatandaan mga kababayan, ang sabi ni Cabral, willing na daw siyang maging state witness. Yan ang sabi-sabi. Kaya naman mga kababayan, etong pagkamatay niya ay malamang sa malamang ay isang paraan sa pagpapatahimik sa kanya. Ano nga ba mga kababayan yung common na nakikita nating mga senaryo kung mayroong gustong gurgurin mga kababayan? Ipalabas nyo yung aksidente. Kaya nagbabala po mga kababayan, etong si Mike Defensor, yung nagdala kay Duterte mga kababayan, kay Marcoleta. Mayroong siyang babala sa iba pang mga personality mga kababayan. Lalong-lalo na kina Amina Pangandaman, nina Bernardo, Yusek Bersamin at yung si Bunoan. At pati na rin si Gutesa mismo. Binalaan niya ang mga ito na delikado kayo. Delikado kayo. Dahil malamang sa malamang, hanggat hindi nyo pa nilalabas ang inyong nalalaman ngayon, posible nyong sapitin itong sinapit ni Yusek Cabral mga kababayan. Panoorin nyo po ha. Executive Secretary Bersamin, Department of Budget Secretary Amina Pangandaman, yung 90 nakasama ni Sergeant Gutesa na nagdi-deliver ng pera, at si Paul Estrada at si Mark Estrada, Teksay. Itong mga taong to, Bernardo. At marami pa sila mga kababayan. At anong common sa kanila? Pinatakas na, pinaresign na, o ngayon mga kababayan, hindi na mahagilap, nawawala. Kabilang na si Bunoan, na pinatakas na, andun na sa ibang bansa mga kababayan. Bakit? Tapos yung nagpaiwan na si Cabral dito sa Pilipinas, patay na mga kababayan. Delikado. Itong mga taong to, pagka Delikado. talagang nawala, sabihin na natin yung nangyari sa kanilang, huwag naman sana mangyari, pero kung sila'y nawala, katulad ng pagkakawala ni Undersecretary Cabral, matatahimik yung issue. Oo. Wala nang titistigo mga kababayan. Wala tayong makitang ebidensya. Kayo po ay nakasubaybay sa issue ng flood control at Grabe, no? marami din po kayong experience sa Galawang budget mafia. making. Galawang mafia na talaga mga kababayan. Bilang po ang pondo ay nagmumula po sa House of Representatives sa ilalim po na tinatawag na power of the purse. Ano na po, Kong, ang inyo pong assessment, lalo pat may namatay na dating Public Works Undersecretary? Well, alam mo, MJ, Admar, ito talagang nangyayari sa investigasyon magmula sa Blue Ribbon Committee, sa Independent Commission on Infrastructure sa ICI. Talagang questionable sa akin yan from day one. Alam mo kung bakit? Alam mo, ang ahensyang pinagtutuunan natin ng pansin sa ngayon pa lang to hindi pa natin nakikita yung iba't ibang departamento, ay yung flood control projects ng Department of Public Works and Highways. So doon pa sa DPWH na puro infrastruktura, ay flood control pa lang ang tinitingnan natin. Flood control pa lang mga kababayan. How much more kung sisilipin natin itong sa mga kalsada mga kababayan, 'di ba? Yan talaga dahil sa lahat ng sulok ng bansa mga kababayan mayroong kalsada. Yung flood control doon lang sa mga flood prone area. Pero itong kalsada kahit saan, 'di ba? Inyong mapapansin, may mga magaganda pang mga kalsada sinisira. Tag binubutasan mga kababayan. Ang tagal pang matapos. Tapos yung mga kasadang sirana, obviously mga kababayan, hinahayaan lang nila. Hindi ba yan katakataka? Korupsyon ang tawag dyan mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga lugar na walang katapusan ang konstruksyon ng kalsada mga kababayan. Tiba-tiba ang mga politician dyan. Dalawa ang tao na critical dyan sa pag-uusap dahil nagsalita na naman si Undersecretary Bernardo. Yung una, si Secretary Manny Bunoan. Yan si Bunoan. Yung si Bernardo mga kababayan, although nagsalita na yon, pero mukhang may warning yun mga kababayan. Limitado ang kanyang pinagsasabi. May busal mga kababayan na may limiter kung hanggang saan lang siya pwedeng magsalita. Siya, mas madali siyang mga kababayan Mas madali siyang trabahuin dahil andun na siya sa kanyang kustodiya. Pwede siyang torturin doon. O pwede ba kayang ipalabas na bigla siyang nagka-heart attack? Tapos itong sila Bunoan at si Amina Pangandaman, sino ba ang mga amo nito mga kababayan? Nagre-report sila directly sa Presidente. Pinaalis nila. So kung meron silang alam mga kababayan, is within their office at within their trabaho lang yan. Pinabayaan nila lumabas ng bansa. Hanggang sa ngayon, walang kasong na-i-file, hindi na-cancel ang passport. Talaga? Dapat nga, hindi yan pinayagang lumabas no? Dahil mga kababayan, under sa kanyang departamento nangyari ang matinding kurakutan na ito. Bakit siya pinalayas? At
tukang hindi na yun babalik, mga kababayan. Dapat immediately inayos nila na wag pabayaang lumabas yan kung ano man. Kung mapapakancel ang visa, dahil ito'y kayang gawin ng ating Department of Foreign Affairs, o di kaya yung pag-cancel ng passports pamamagitan ng hukom, no, o kung anumang korte. Itong dalawang to pinabayaan nilang nawala eh. Si Manny Bonoan ang nauna, pagkatapos itong si Secretary Cabral. Hindi pa natin alam kung ano talaga yung nangyari sa kanya. Tapos mga kababayan, ang sabi, di ba? Sabi ni Ping Lacson, hindi ako naniniwala na kurakot si BBM. Yan talaga. Sabi ni Lacson, mga kababayang buisit. Tapos, anya, nalusutan lang siya sa kanyang mga tauhan na yun talaga daw ang nangurakot. Inacknowledge sila, mga kababayan, na mayroong corruption. Pero hindi lang daw nag-orchestrate kay BBM, mga kababayan. Yung mga gabinete daw ni BBM. Ang kanilang pinagbibintangan, mga kababayan, sina Bersamin, yung maglolong Bersamin. Kasabwat na si Pangandaman. Trak-trak na pera nga daw, mga kababayan. And then what? Mayroon bang nakasuhan sa kanila, mga kababayan? Ha? Di ba pinatakas, pinaresign lang, ngayon nawawala na? Ewan na natin kung buhay pa nga ba? Ang sabi nga ni Winnie Monsoda, isang dilawan, mga kababayan, ha? Nakakampwet pa nila. Ang reaksyon niya sa sabi ni Lacson, mga kababayan, na walang alam ang presidente, na ang sabi niya, Lacson, so you really think the president is stupid? Dahil nalulusutan, mga kababayan, ng kanyang mga gabinete right under his nose. So, tingnan nila lang, mga kababayan. Kung ang mga taong ito ay hanggang dun lang sa kanila, bakit hindi sila nakakasuhan? At bakit nawawala na sila ngayon, mga kababayan? Bonoan, Pangandaman, Bersamin. Dalawang Bersamin, mga kababayan. Pero critical na critical yung impormasyon na hawak ni Undersecretary Cabral dahil siya yung may hawak ng listahan. I'm sure alam ni Manny Tapos Bonoan ninakaw, nakaw ang laptop, mga kababayan niya bago yung insidente. I'm sure nagko-coordinate sila. But yung sentro ng lahat ng usapin na to sa mga insertion ng budget, nandyan kay Undersecretary Cabral. At yan na nga, sinabi niya ni Congressman Libiste noon pa, nasabi niya panghawakan lahat ng dokumento, panghawakan ng computer, kung ano bang mga gadgets na hawak. Wala na nakaw. Alam natin kung ano talaga yung katotohanan. Pero alam mo, Admar, Pero traceable yan talaga, mga kababayan. May paper trail yan, mga kababayan, kung saan napunta ang budget Sino mga proponent. Bigla-bigla na lang bang mawawala? O sadyang itatago, mga kababayan, kapag nagkataon. Baka pinasira na. Tapos, ang huling mga kababayan, huling kopya andyan kay Cabral. itong usapin na to, malinaw na to sa akin. Pero hindi nila mai-erase andyan yan sa JA. Wala pa lang. Ang palasyo at kasama na dyan kung ano man yun, nagiging ginagawang investigasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, Iba't ibang ahensya ng gobyerno. May script na yan. At ang script niyan, ang sinasabi nila, si Saldico, ang mastermind, kasama dyan yung ngayon. Si Saldico ang mastermind. Kaya niyang i-orchestrate yan, mga kababayan. Tapos, ang best friend ni Saldico si Tambaluslos. Bulok lang ang naniniwalang si Saldico lang, mga kababayan, ang mastermind. Na-filean na si Undersecretary Bernardo, na-filean yung O si Bernardo nagsalita na, mga kababayan, pero limitado. Limitado. sa Bulacan, yung district engineer, na-filean yung mga maliliit na tao doon sa ahensya ng DPWH. Nagkaroon na lang sila ng pag-aresto sa Mindoro. Grabe, no? Kaya pala pilit na pilit, mga kababayan, nilang pinasok si Boying, no? Na tao nila, mga kababayan. Para siyang mag-aasikaso dyan sa mga witness pala, mga kababayan. Paparating na flood control scandal. Ay, nako, mga bujingjing. Tingnan nyo ngayon, mga kababayan, filtered out, mga kababayan, ang mga testimonya. Filtered out. Isa lang ang hindi nila na-filter, mga kababayan, si Zaldico. Well, andun sa ibang bansa nagtatago. Kung nauna yung huli, mga kababayan, andun yan sa kustodiya na ngayon. Limitado lang din ang kanyang sasabihin. Sigurado tayo, hindi niya mababanggit si Tambaluslos at saka si Marcos. Ang problema, siya ang pinagbintangan na mastermind. So, sino ang ituturo niya? Ako! Ganyan, Ang aking pagkaalam sa Sorsogon din. Yun naman sa Sorsogon, para maganda yung sangkap ng kanilang script, nandyan din ang ilang congressmen at mga senador na isasama nila. So, hanggang dyan na lang yan. Huwag na po tayong umasa na meron pang... Hindi talaga umaangat, mga kababayan, sa kataas-taasan. Imposible. Tatapos dyan. Yan na lang ang magiging final script na binabanggit at makikita natin.
hindi nila pagtutuunan ang katotohanan. Hindi nila alamin sino talaga mastermind, sino nag-ayos ng pondong yan. Katulad na akin nabanggit, Ang tanong ni Atty. Topacio kay President Marcos, mga kababayan, kung hindi ikaw ang mastermind, sino? Sino? Sagot! O, kayo na sumagot. nandyan si Manny Bonoan, nandyan si Caparal sa DPWH. Sino pang may mga alam ng pondo? Eh di ba binanggit na? Sabi dati si Trigib Olaybar Oh, try at give saka si Olaybar. Adrian Yes, si ano? Bersamin. Yes, si Pangandaman talaga, mga kababayan. Malaki ang ano niyan. Malaki ang partisipasyon at maraming alam yan, mga kababayan, dahil siya ang may hawak ng budget. DBM, mga kababayan. Hindi BBM ha. DBM. Sila ang nagre-release ng pera, mga kababayan. Actually, kapag kahit na mga kababayan, lumusot na yan sa JAA, kung hindi nila i-release ang budget, kaya nila. Kung talagang sabi ni Bangag, mga kababayan, nilalabanan ko yung korupsyon, nalusutan ako ng mga buhayang ito, kaduda-duda ang mga proyektong ito, pwede nilang harangin yan, mga kababayan, sa DBM ang pag-release ng budget at i-question kung ano ang mga legalities dito o mayroong mga anomalya. Ganyan, mga kababayan, ka-powerful yun si Pangandaman. Nasaan na si Pangandaman? Pangandaman, magsalita ka na ngayon pa lang. Dahil baka mapatahimik ka, matulak ka rin. Bigla, pati kayo, E.S. Bersamin. Ang kumuha ng pera ayon kay Yusek Bernardo. At sabi nila, yan ay nasa ilalim ng pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin. At siyempre si Budget Secretary Amina Pangandaman. So, ito ba mga to pinatawag? Inalam ba talaga kung ano yung kaso? Inalam ba talaga sino ang nag-approve ng pagsumiti ng budget under the NEP, yung pagbibigay sa Kongreso? At matapos nun, ano yung mga insertion na pumasok? Sila din ang nag-aprobano. Sila Ang, lang din. ng budget, di ba? Budget Secretary, Executive Secretary Bersamin, Budget Secretary Pangandaman. At pag Tingnan nyo, mga kababayan. nandiyan yung mga budget na yan, At anong common sa kanila? Wala na sila ngayon. Hindi na mahagilap. yung pag-release ng pondo. Kasi kailangan mong i-release yung pondong yan para magkaroon ng katotohanan na lumabas yung pondo at magawa na yung proyekto kung sino man yung kanilang pinapaboran ng kontraktor. So ito mga to hindi pa rin lumalabas. Ang tagal na lumabas ni Mark Tecsay at saka ni John Paul Estrada. Pinatawag ba ng ICI? Pinatawag ba ng Blue Ribbon Committee? Hindi rin. Di ba sila yung nagsasabi na alam nila yung pera, kung saan galing, anong proyekto, at sila din yung nagdi-deliver. Kaya nga sinasabi ko, DPWH pa lang eh. Dahil sigurado ko, MJ Admar, hindi lang DPWH ang mga hinabol ng kontrata sa loob ng gobyerno. At ang kurakutan, mga kababayan, hindi lang sa DPWH. Ngayon, na-booking, mga kababayan. So, kinaltasan nila ng kinaltasan, di ba? Lumiit, mga kababayan, ang budget ng DPWH. Pero, ang overall budget, mga kababayan, lumaki. Meaning, nilipat lang nila somewhere else, mga kababayan, yung perang kukurakutin. Ang mga animal, instead na bawasan ng overall budget, no, para, nagkaltas daw sila ng kickback, mga kababayan. No. Sana, hindi na tayo uutang. Pero tuloy pa rin ang utang na 2.7 trillion. Kaya Lord! itong script na to, sa akin, Trilyon script na yan. Hanggang dyan na lang yan. Saldi ko ang mastermind, ilang mga contractors, ilang congressmen, ilang Hanggang dyan senador, lang. at saka ang Hanggang dyan lang. ang masama pa, no, sa congressmen at senador, at tatargetin nila dyan yung talagang mga kalaban. Kung sino talaga yung kaaway na sa politika. At matapos noon, yung malilit na kawani ng DPWH at saka yung mga kontraktor. Tapos, ipipilit talaga nila, mga kababayan, ipasok ang mga Duterte. So, ito sa akin, Admiral MJ, yung aking sinasabi na itong bagay na to, meron na silang buong script kung anong mangyayari. Pero ang katotohanan naman, hindi mahinto eh. At saka hindi lang naman ngayon yan eh. Lalong-lalo na yung ICI, ang daming script niyan, mga kababayan. Balang araw lalabas yan, ano yung katotohanan, sino Grabe, talaga no? ng budget, saan nila kinuha yung mga Ang perang lahat yan, ng ito nangyayari under the Marcos administration, mga kababayan. paano nila dinidistribute ang perang yan. Kaya na magsalita si Saldico, di ba nabasabi ni Saldico, nagdi-deliver ako ng pera kay Presidente, nagdi-deliver ako ng pera kay Martin. Maleta. Anong ginawa nila? Ayaw nilang kunin yung kanyang sinasabing statement. Sinasabi, Oo nga, umuwi ka no? rito. Tapos, mga kababayan, yung ibang mga personalities, na nabanggit ni Zaldico, wala na ngayon. Pina-resign na, mga kababayan, na wala na. Except na lang, mga kababayan, ina Marcos Bongbong, Lisa Araneta, si Sandro Marcos, mga kababayan. Hindi nila tinatouch yung isyong iyan. Para sa akin, delikado yan. Kasi si Gutesa nga, nagsalita. Anong ginawa? Nawala na si Dinitain Gutesa. legally. Dinitain illegally, mga kababayan, ha?
Tapos ang sabi ni Amy Marcos, tinutukan. O tapos ang pamilya mga kababayan, sinali pa nila. Buti na nga lang no. 'Di ba? Magre-recant na daw yun si Gutesa sana mga kababayan. Tapos biglang lumabas si Saldico nag-video. Napigilan. Nga si Lacson mga kababayan. Supposedly lalabas daw yun sa Senado. Ito si Lacson talagang kakampwit yan mga kababayan na mga kabangagan siguro ba? Si Cabral nagsalita. Yung kanina narinig ko si Secretary Panelo, hindi man lang binigyan ng police protection at maaaring hindi natin alam kung ano pa Oo talaga nga, yung no? naging nangyari doon sa kanyang buhay, kung ano talaga kung may krimen doon o suicide ba yung talaga. Typical na pangyayari mga kababayan ng isang assassination ng mga high profile mga kababayan. Ipapalabas sa aksidente, ipapalabas sa suicide. Hindi bago na yan eh. We are not born yesterday. Tapos bigla-bigla mga kababayan, mayroon niyang sulat ngayon. Bigla-biglang lalabas. Made up na naman siguro. Pero ang gusto natin mga kababayan, sana nag-iwan ng video. Sana nag-iwan ng video na kumanta mga kababayan siya sa lahat ng kanyang nalalaman. Pero gayon pa man, paano yan magagamit sa korte? Paano yan magagamit sa korte? Patay na eh. Pero kumbaga sa script, okay lang patahimikin to mga taong to para wala na lumabas doon sa usapan na kung ano man na lumabas sa ICI at sa Senate Bureau Rubin Committee. Tapos ang tanong namin ito sa mga taong ito mga kababayan, worth it? Pangandaman, Bersamin, Bunoan, the rest of the gang mga kababayan. Worth it ang pinasok ninyo? Gold rush daw di umano mga kababayan. Tapos for a while lamang ang kapalit naman ito. Eto, buhay na nga ang kapalit sa isa si Cabral. At dito sa mga mastermind mga kababayan, akala siguro nila mananatili sila sa pwesto ng walang hanggan. Darating din ang araw ninyo at sasabihin din namin at tatanong namin sa inyo once na andyan na kayo sa selda. Worth it ba ang ginawa ninyo? Ang makikinabang dyan mga kababayan, pamilya. Makukulong yung Pero sana maibalik ang pera. Dahil kung hindi maibalik ang pera, sasabihin ng mga beneficiaries ng pera na iyon mga kababayan, worth it ang pagkakulong nila. So kami ang nagpapakasarap dito. Opo, nabanggit po ninyo si Gutesa. Gutesa! Sa Hindi Gutesa. official na testimonya sa Senate hearing kaugnay po sa flood control anomaly. Nasaan na kasi Gutesa, no? Public Works Undersecretary. Pero na mga kababayan confirmed na ang kanyang sinabi ni Zaldico. So, wala na siya mga kababayan, hindi na siya maipapilit na mag-recant. Pero mas maganda sana mga kababayan, yung iba pang mga kasamahan niya, maglabas na rin ng statement dahil additional na mga kababayan, ang mga taong iyon, additional na mga testigo. Kayo po ba ay kinakabahan testimony sa maaaring sapitin ni Sergeant Orly Gutesa? Gutesa. Kinakabahan ako para sa Gutesa. lahat. Ang kagandahan lang nga kay Orly, at ito yung apila ko nga sa mga umahawak sa kanya, pakawalan nyo na yung tao, nagsalita na, pinarikant na nga nila, di ba? Pinapirma na nila na hindi totoo yung mga sinabi Pinarikant na pala talaga. niya. Grabe, no? Para na lang sa Pasko at para na lang bilang amatong si Kinulong pa para mga kababayan. Kawawa naman si Gutesa. Sergeant Orly Gutesa, pabalikin na nila sa pamilya, nakuha na naman nila yung gusto nila. Ang wino-worry ko pa nga talaga, Admar, at saka MJ, etong dalawa, si Mark Texay, at saka itong si John Paul Estrada, delikado tong dalawang to. Yun. Nasaan na? Nawala na rin mga kababayan. Di ba ang sabi, pinaalis daw papuntang Chile? Dahil ito lang dalawang to, bukod kay Saldi, ang nakakaalam ng kabuuan ng budget. Pansinin niyo yung binanggit ni Director District Engineer Alcantara. Di ba sabi niya, may tumatanggap po ng pera si Mark at si Paul. So siyempre, Mark at si Paul. nakalista yun sa dalawa. Ito galing kay Alcantara, ito yung budget na to. Ganon din naman si Saldi. May ledger din siya, sinasabi niya, ito yung mga pondo at dito nang galing. Paano? Pagka nawala tong dalawang to, nawala si Saldi ko. So yung sentro ng pag nagkakaperahan sa loob ng gobyerno, ito yung nakakaalam si Saldico. Hindi lang DPWH yan. Nandiyan ang DSWD, nandiyan ang nandiyan ang Department of Health. Siguro ako. Pinakialaman din yan nila Congressman Saldico bilang siya nung chairman kasama speaker. Pati nga daw agriculture. At yung isa pa mga kababayan, isa pa na hindi tinatouch ni minsan mga kababayan ni Ngagba. Yung Bureau of Customs na nandoon daw mga kababayan, naghari-harian itong sina Admiral at ang kapatid niya.
Si Saldico na mismo din ang nagsabi, ha? Martin Romualdez at nagdi-deliver sila ng pera dyan na umaabot kay Repabits. Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan Pagdating naman doon sa DPWH, maganda kasi kay Yusek Cabral, alam niya na yung buo eh. Nakita niya yung buo. Si Yusek Bernardo may mga ilang kausap, may ginagawa. Pero ito talaga si Undersecretary Cabral ang nakakita ng buo. At dalawa ng Kaso tao lang, yan sa patay ating na. araw. Si Secretary Manny Bunoan at saka si Yusek Cabral na ngayon nga, hindi na natin alam yung impormasyon. Sana meron pa tayong makuha ebidensya. Buhay pa ba si Bunuan? Baka biglang nagka-heart attack na naman, mga kababayan. Biglang accidentally. Wala na, kaduda-duda na talaga. Makuha pa natin yung mga dokumento at yung computer niya para talagang makita natin kung ano yung sinasabi ni Congressman Libiste tungkol dito sa mga budget allocation at kanino o sino ang nagtulak ng allocation na to. Alam mo, sino ang pusher? Daming tulak dyan, mga kababayan. May tulak sa illegal na substance, may tulak sa nanunulak sa bangin. May tulak din, mga kababayan, sa tutulak sa mga kasamaan. Lahat ng kajabluhan, mga the kababayan. proper time, I think Congressman Libiste will come out. Dahil alam ko rin naman at Delikado may din yan si nakukuha akong mga Libiste. bali-bali. Pero high profile na siya masyado, mga kababayan, para ano. At ang maganda dito kay Libiste, mga kababayan, is wala pa siyang bahid ng na nakatanggap na dati o kaya mayroon siyang moral ascendancy, mga kababayan, dahil nag-umpisa pa lang siya eh. Hindi pa siya nakurap, mga kababayan. Na nakuha niya rin ata yung ilan doon sa mga impormasyon yun. And so, very critical talaga na maprotektahan natin yung mga ebidensyang yan. Opo, kayo rin po ba ay may agam-agam? Opo. Hoy, yung microphone mo. Ayos Check, lang natin. check. Ayan, Ayan, okay. ayan. Sige, Check, go check, ahead. check. Bago lang si Partner Okay. Admar, Kong, kayo po ba may agam-agam sa maaari ring sapitin ni former Congressman Bonoan? Ay, delikado. Bunuan. Isa lang masasabi natin, lumantad ka na. Sabihin mo na lahat. Kahit pa video lang, kagaya ni Zaldico. Nang sa gayon, hindi na just in case hindi na masasama sa hukay pag nagkataon ang iyong nalalaman. Former Secretary Bonoan. Opo, Speak up. ng Department of Public Works and Highways dahil sabi Speak po ninyo, siya na lang ang nabukod tangi na nakakaalam sa buong picture ng flood control anomaly at insertions, Kong. Totoo yan. MJ, kasi siyempre, katulad ng binanggit ko, no, sino-sino ba yung mga critical dyan na hindi pa nila talaga tinanong, hindi nila inimbestigahan, kumbaga putol, o hindi kabuuan yung mga kinukuha ng impormasyon. Sina Bersamin, tsaka si Pangandaman. Andyan si Secretary Manny Bonoan, Executive Secretary Bersamin, Department of Budget Secretary Amina Pangandaman, yung 90 nakasama ni Sergeant Gutesa na nagdi-deliver ng pera, at si Paul Estrada at si Mark Texay. Supposedly, mga kababayan, yung si Lacson, kung talagang matino yan, mga kababayan, sa Blue Ribbon, tinuloy-tuloy niya. Ngayon, wala na, mga kababayan, kinalimutan na, nag-wrap up na daw sila. Dahil parang tama na daw. Itong mga taong to, delikado. Itong mga taong to, pagka talagang nawala, sabihin na natin yung nangyari sa kanilang, wag naman sana mangyari, pero kung sila'y nawala, katulad ng pagkakawala ni Undersecretary Cabral, matatahimik yung issue. Wala tayong makitang ebidensya. And as usual, ipapadaan na naman yan, mga kababayan, sa natural cause o aksidente. Kasi makikita mo naman, di ba, Admar, MJ, nagsalita yung mga tao, bakit hindi pinapatawag si Mark at si Paul? Si Mark at si Si Paul, Saldi. ayun na, pinadala na daw sa Chile, sabi ni si Senator Marcoleta. And then sa pilitan pa daw, mga kababayan, sa pilitan. Baka pinatumba na yun doon, mga kababayan. Good Lord. Ilang buwan? 3 buwan ata siyang hindi pinatawag, 4 na buwan. Nung itinuro niya na si Pangulo, 7 araw. Nagkaroon ng kaso na cancel yung passport tapos hinahabol nila. So kitang-kita mo talaga na ito yung kabuuan ng script na ginagawa nila. Na And then, mga kababayan, halata masyado si Lacson, mga kababayan. And then, dyan sa Senado, which is, ang lahat ng niyang mga kababayan, hawak din ng Senate President dahil siya ang magkukumpas, mga kababayan. Sige, stop mo na yan, Blue Ribbon, o ganyan. Sa tuwing mayroong nababanggit na mga critical na pangalan, lalong-lalo na yung Romualdez at Marcos, biglang napipigil na nai-stop ang hearing, mga kababayan. Galawang sindikato. meron talaga silang, kumbaga, pagtatapos doon sa nais nila na mabunyag na issue. Si Diskaya, nagbanggit ng mga congressmen. May narinig ka na Si ba? Diskaya, nampak yun na, mga kababayan. Ang taray na ni Diskaya,
Dati-dati, heart-heart. Ngayon, mga kababayan, ang middle finger na. Doon may nakasuhan pa doon. No? Si Gutesa, sinabi sa pangalan ni Speaker Martin Romualdez, Oh. hanggang sa ngayon walang kaso. May sinampa na kaso kay Romualdez, pero ano mga kababayan kaso? Civil case. Walang kulong mga kababayan. Civil. Ay, Diyos ko Lord. Anong kababuyan yan? Na naipataw Kunwari lang mga kababayan na mayroong maisampang kaso. Nang parusa mga kababayan, multa lang. Isang maleta lang ang pamulta Kayang-kaya ni Romualdez, kahit guilty pa siya dyan. sa kanya. Puro announcement, may kaso, ilalabas na namin ang kaso. Pero pag chinek mo, wala Oh, talagang kaso, kaso. kaso, sinasabing... kaso. In fact, ang sinabi Oh. pa ng ICI kay Speaker Martin Romualdez, ay wala silang O wala silang nakita. nakikita ang pagkakamali sa kanyang Anong role o sa kagunggungan? kanyang pamumuno bilang Speaker ng House of Representatives. ICI pa more. Oh. Ay, nako. Basta, wala. Kaya etong mga taong ito, mga kababayan, na hindi pa nagsasalita, lalong-lalo na ito sina Bersamin, sina Bunoan, mga kababayan. Talagang mastermind. Itong sina Bernabe, although nagsasalita si Bernabe, pero limited. Sina Pangandaman. Magsalita na kayo ngayon kung hindi niyo gusto yung sinapit ni Cabral. Dahil talagang bilyon o trilyon. Ano na yung mga kawatan doon mga kababayan, yung mga mastermind? Gipit na yan mga kababayan. They will save their faces na. Kaya gagawin nila mga kababayan ang lahat para hindi lang sila makanta. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.